Okay, mananahin po muna tayo. Aming Ama, kami po ay napapasalamat sa iyo sa hapong ito na kami po ay tinipon niyo po muli sa lugar nito bilang isang iglesia upang kami ay sama-sama mag-aral ng inyong salita. Napakahalagang paksa po ito. Hindi lamang po ito para sa mga mananampalataya na, kundi ito ay para din sa mga hindi mananampalataya. Ang usapin na totoo ng pagbabago sa pamamagitan ng pagiging born again or conversion. Pinadalangin po namin Panginoon na samahan niyo po kami sa aming pong pag-aaral ngayong hapon at ang aming mga isip at puso ay sukulin ninyo ng katotohanan ng inyong mga salita. Mga po ang salita ninyo at hindi salita ng tao, ang utos ninyo at hindi ang opinion ng tao, ang aming pong pakinggan at sundin. At nawa po ang katotohanan na mapapahayag, mapapagbulay-bulayan ay magkaroon ng direct effect sa aming pong mga buhay, sa aming mga kaisipan at sa aming mga prinsipyo. Yung mga kapatid po namin na wala pa sa aming pong panahon ng pag-aaral bilang isang church, ay dalhin niyo po dito para sama-sama po kami makapag-aaral ng inyong salita. Samahan niyo po kami kung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so tayo po ay tumayo lahat at umawit po muna tayo. Ang hinanong ng mic. Hello. Wala. Hello. Tayo'y mga manlalakbay sa sanlibutan, mga nauna sa aming pagmasdan. Sila'y nagpapatibay, ang buhay ay patunay, nakatapatan sa atin ang Diyos ang nagtataguyod. Palibot ng kay daming ang mga sasing, takbuhin natin ipansariling. Nakasunod sa atin at hindi lalalahain, ganang una sa ating buhay, sinundan natin. O nawa'y masumbong ang may katapatan, ng mga nasa ating likuran ay tularan. Pananalig na nawa'y kanilang matagpuan, at ang aking pagtalim ay siyang sundan. O nawa'y masumbong ang may katapatan. Pagtapuhin natin ang pagtagumpayan, kung susundanin ang ating daan. Nawa ang makikita, basta kay sana, sa landas na kailangan ng lahat matagpuan. O nawa'y masumbong ang may katapatan, ng mga nasa ating likuran ay tularan. Pananalig na nawa'y kanilang matagpuan,
sa worship service mamayang hapon. Okay, so tutuloy po natin yung ating series na pinamagalan po natin Real Change, Conversion. So, katulad ng ating naging emphasis sa mga nakaraang pag-aaral natin, ang totoong pagbabago ay posible sa ating mga kasalanan sa ibabaw ng mundo na ito. Pero hindi ito yung pagbabago na minumungkahi o isinusulong ng pamahalaan o ng mga professional agencies or even schools na kung tawagin nila yung Moral Recovery Program. Naniniwala tayo na maaaring magbago ang moral ng isang tao, pero kailangan muna mayroong maganap sa buhay nila na isang supernatural experience. At ito nga yung tinatawag natin sa turo ng Biblia na conversion. So ang totoong dahilan, ang totoong cause ng pagbabago ng isang tao ay hindi programa, hindi methodology, hindi scientific method, kundi spiritual conversion. Kailangan mabuhay-lagyan mo ng isang tao para maging posible ang change o pagbabago. Pag pinag-usapan natin yung salitang change, lahat na yan, moral, maging sa pag-iisip, sa kanyang behavior, pagbabago ng buong pagkatao ay posible at nagaganap pagka isang makasalanan ay na-convert o na-born again o naging totoong Christian. Para sa hapong ito, sa ating Bible class, ay sasagutin natin yung tanong na what is the change we need? Ano yung pagbabago na kailangan natin bilang mga tao sa ibabaw ng mundo? Pag pinag-usapan kasi natin ng change, it's always a drastic change of direction from something that is old to something that is new. Yung binagot natin last time, yung conversion o yung spiritual change na tinutukoy natin ay nagaganap sa isang makasalanan pag ang Holy Spirit ay pinalitan ang kanyang pusong bato ng pusong laman. Yung kanyang nature mismo ang kailangan magkaroon ng pagbabago. At yung pagbabago ng kanyang nature o kalikasan bilang isang tao, bilang isang makasalanan, ang siyang magiging daan ng maraming magiging pagbabago sa kanyang buhay. So dito sa picture na nakikita nyo, ang isa sa mga gusto nating ipahatid dito ay yung pagbabago na nagaganap mula sa isang luma patungo sa isang bago. So yun ang pag-uusapan natin ngayon sa ating topic this afternoon. Hindi po nagiging iba yung tao. It's the same person. O siya pa rin yun. Hindi naman tayo pinapalitan ng itsura, hindi tayo pinapalitan ng identity. Tayo pa rin yun. Kaya lang, ang nakikita sa atin ay yung kumbaga parang sa isang puno na walang dahon na tuyo ay namumukadkad at nagkakaroon ng mga green leaves na nagiging sariwa. So makikita mo, may pagbabago. At yung pagbabago na yon ay hindi natin pwedeng ipagkaila kasi very obvious. Hindi mo siya pwedeng itago. Kasi kung magbabago yung nature mo, magbabago, yung pagbabago na yan ay kusang nakikita ng mga tao sa paligid natin. Yung paraan ng pagbabago mo sa pag-iisip mo, attitude mo, principles mo, paraan ng pagsasalita mo, even yung way mo yung pag-decide, ay nag-iiba, nagbabago. Kasi nagbago muna yung puso, nagbago muna yung kanyang kalikasan bilang isang tao. May idea natin this afternoon. Jesus teaches that in order to enter God's kingdom, we must be born again. God Himself must give a new nature in order that we would believe in Christ and do God's will. Okay, so the key para magbago ang isang tao, dapat magkaroon siya ng bagong nature, bagong kalikasan. Yung bagong kalikasan na yon ay bunga ng pagiging born again ng isang tao. Kaya kahit anong galing ng methodology ng halimbawa, school for recovery program, hindi pagbabago ng permanente yung tao kasi ang kanyang kalikasan ay luma pa rin. Babalik at babalik pa rin siya sa kanyang dating nakagawian unless
there will be a complete change of nature. Pag nagbago yung nature niya, of course, magbabago na ang lahat sa kanyang pagkatao. So dito po sa topic na ito, isang passage lang ang titingnan natin. Ito, parang kapag-focus tayo. No? Yung familiar passage no, sa John, chapter 3, verses 1 to 15. John chapter 3, verses 1 to 15. Okay, so ito pong passage na ito ay isa sa mga familiar na encounter between a Pharisee, isang Pariseo, at ng Panginoong Jesucristo sa isang tahimik na gabi. So basahin po natin ito, John chapter 3, verse 1 hanggang verse 15. So siguro hatiin natin, yung siguro isa ay verse 1 hanggang 7, and then yung isa ay verse 8 hanggang 15. Hatiin natin para hindi masyadong mahaba kasi okay. Pabasa natin yung verse 1 to 7 kay Atilin, and then 8 to 15 kay Ani. Say 8 to 15. John 3, 8 to 15. Si Atilin, John 3, 1 to 7. John 3. May isang lalaki na bilang sa mga Pariseo ng pangalan ni Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo. Siya ay pumunta kay Jesus na gabi na sinabi sa kanya, Rabi, nalalaman namin ikaw ay isang guro ng klase sapagkat doon makakagawa ng mga tanda na yung ginagawa maliban kasama niya ang Diyos. Sumunod sa kanya si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban ang isang tayo pinanganak ng ulit, ay hindi niya makikita ang area ng Diyos. O, sinabi sa kanya ni Nicodemo, paano mo ipapanganak ng isang tao kung sino ang tanda? Nakapasok pa ba siya muli sa tiyan ng kanyang ina at panganak? Sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban ang isang tayo pinanganak ng tubig at Espiritu, hindi siya makapasok sa area ng Diyos. Ang pinanganak na naman, kailangan. Ang pinanganak ng Espiritu ay Espiritu. Verse 7. Nagkamunta ka, na aking sinasabi sa iyo, kailangan kayo panganak na ba? Hindi paghangin kung saan ito ibigay dahil hindi mo ang puno nito. Ngunit hindi mo nalalaman kung saan ito nagagaling at kung saan ito. Ganoon ang bawat isang ipinanganak ng Espiritu. Sumagot si Nicodemo sa kanya, paano nangyayari ang mga bagay na ito? Sumagot si Jesus sa kanya, ikaw ay isang guro sa Israel at hindi mo naunawaan ang mga bagay na ito. Katotohanan sinasabi ko sa iyo, kami ay nagsasalita tungkol sa nalalaman namin at nagpapatotoo sa mga nakita namin. Subalit hindi niyo tinanggap ang aming patotoo. Kung sinabi ko sa inyo ang mga bagay na makalupa at hindi ninyo pinaniniwalaan, paano ninyo paniniwalaan kung sabihin ko sa inyo ang mga bagay na makalangit? Wala pang umakyat sa langit maliban sa kanya na bumabang galing sa langit ang anak ng tao. Kung paano itinaas ni Moises sa ilan ang ahas, kailan din naman itaas ang anak ng tao. Upang man sino man sa kawalan sa kanya ay nawala. Okay. Maraming salamat po sa natin yung familiar na passage kung saan dinidescribe sa atin yung personal encounter ng isang Pariseo ng pangalan ni Nicodemo with the Lord Jesus Christ. Okay, so may mga present po tayo mga verses dito, may mga corresponding questions. At sa pagsagot po natin ng mga tanong na ito ay matatalakay po natin yung ating pong tanong na ipinakita kanina na ano ba talaga ang change o pagbabago na kailangan natin. So yung una, matatagpuan natin sa verse 2. Ang tanong natin, what does Nicodemus say about who Jesus is? What was he implying by this? Kung babalikan niyo po yung verse 2, nagsalita po si Nicodemo sa Panginoong Jesucristo. Sabi dito sa verse 2, siya ay pumunta kay Jesus ng gabi na at sinabi sa kanya, Rabi, nalalaman namin ikaw ay isang guro na mula sa Diyos, kapagkat walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa, malibang kasama niya ang Diyos. Ano gustong i-imply ni Nicodemo sa kanyang sinabi sa Panginoong Jesucristo? Take note, kailangan nating alalahanin, sino ba si Nicodemo? Ano ba yung kanyang background?
Siyempre, yung kanyang background ang magtuturo sa atin ng sagot dun sa tanong na ano kaya yung ibig niyang pakahulugan dun sa kanyang sinabi. Particularly, sinabi niya dito na nung makita ang mga himala, ay sinabi niya walang makagagawa ng mga tanda. Ginamit niya yung salitang tanda, no? Ng mga ginagawa mo, malibang kasama niya ang Diyos. So, anong gusto mo i-imply ni Nicodemo? Parang pinapakita sa atin dito sa passage na ito na mayroong alam si Nicodemo sa kasulatan, at tila gusto niya na yung alam niya sa kasulatan ay idugtong niya sa pagkakilala niya sa Panginoong Jesucristo. Pero somewhere between the line ay hindi siya sigurado. No? Ano sa palagay niya? Ano yung gustong i-imply ni Nicodemo sa kanyang comment yan sa verse 2? Paul. Mayroong gustong tumbukin eh. No? Si Nicodemo sa kanyang sinabi. Tandaan niyo, si Nicodemo. Sino ba si Nicodemo? Si Nicodemo ay isang Pariseo. Okay? Pag sinabi natin Pariseo, pinuno ng religion ng mga Hudyo na kung tawagin ay Judaism. No, alam natin yung background ng mga Hudyo, ng mga Pharisee, sila ay expert saan? Saan sila eksperto? Kautusan. O particularly, eksperto sila sa Old Testament. Yung Old Testament natin ngayon, yan yung kanilang Bible. Nung panahon na ito, wala pa yung New Testament. No? Malayo-malayo pa yung panahon bago maisulat at mabuo ang New Testament sa panahon na ito sapagkat nagsisimula pa lang ang Panginoong Jesucristo ng kanyang ministry. Okay? Pero marami silang alam sa Old Testament. Ano yung gustong tumbukin ni Nicodemo sa kanyang sinabi? Kasi particularly, sabi niya sa verse 2, nakita niya yung mga himala. No? Alam namin na ikaw ay guro na mula sa Diyos. No? At hindi naman magagawa ng isang pangkaraniwang tao ito kung hindi niya kasama ang Diyos. So, ano gustong ipakahulugan ni Nicodemo dito sa passage na ito? Ha? Ano yung alam ni Nicodemo sa lumang tipan na gusto niya sana ikumpirma sa Panginoong Jesucristo? Ano yun? Ulitin ko, anong background ng Pariseo? Ang mga Pariseo, sila ay eksperto sa kautusan. Okay? Ano ba yung sinasabi sa kautusan na may kinalaman dun sa tanda ng isang tao na sinasamahan ng presensya ng Diyos? Na isang guro mula sa Diyos? Ano? Ng Mesyas, di ba? So si Nicodemo, isa siyang Pariseo, expert siya sa kasulatan, alam niya yung Old Testament, at syempre, bilang isang seryosong Hudyo, alam niya na mayroong pinangako sa lumang tipan na darating na Mesyas. Ngayon, sinabi ko kanina, in between the two, yung alam niya at kinukumpirma niya kay Jesus, di siya sigurado. Okay? Kaya tinanong niya ang Panginoong Jesucristo, lumapit siya sa Panginoon ng gabi, siguro para walang istorbo sa kanya at masolo niya ang Panginoong Jesucristo, matanong niya lahat ang gusto niyang matanong, no? Kasi naobserbahan niya ang Panginoon. No? At yung mga tanda na ipinakita sa lumang tipan, na mga tandang gagawin ng isang Mesya o ng Mesyas na ipinangalan ng Diyos, nakikita niya kay Jesus. No? Kaya tinatanong niya, parang tinatanong ni Nicodemo sa Panginoong Jesucristo, ito na ba yung pinangako ng lumang tipan na darating na Mesyas? Hindi siya sigurado. No? Hindi niya ma-confirm. At gusto niya marinig mismo sa bibig ng Panginoong Jesucristo. Pero ang maganda dito kay Nicodemo, hindi siya nakikinig sa mga hearsay o mga sabi-sabihan. Ano? Hindi siya nag-assume sa sarili niya na maaaring si Jesus yung Mesyas, maaaring hindi siya ang Mesyas. Ang isa sa mga ma-appreciate natin kay Nicodemo na maaaring nating tularan is lumapit siya sa Panginoon. Kinumpirma niya ng personal sa Panginoong Jesucristo yung kanyang mga hinala. So yun ang magandang isang seeker, isang mananaliksik ng katotohanan. Kailangan ay huwag tayong mag-a-assume, huwag tayong bigla na lang mag-conclude. Kailangan tiyakin natin kung ito ay may katotohanan. And the only way to do that ay dumirekta tayo doon sa pinaka-source mismo at i-confirm natin
personally. Okay? Susunod na verse 3. What does Nicodemus say about what does Jesus say to Nicodemus in response? Why do you think Jesus says this? Ano pa sabi ng Panginoon dito sa John chapter 3 verse 3? Ito yung popular verse tungkol sa pagiging born again. Anong sabi niya? Sumagot sa kanya si Jesus, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, malibang ang isang tao ay ipanganak ng muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Okay, doon sa verse 2, sinusubukan kumpirmahin ni Nicodemo kung yung kanyang alam at hinala patungkol kay Jesus na siya ba yung Mesyas ay sinagot ng Panginoong Jesucristo sa ibang paraan. No? Ano yung paraan ng pagsagot ng Panginoon dito? Sinagot ba ng Panginoong Jesucristo yung tanong yung hinala ni Nicodemo ng diretsa? No? Kung babasahin mo mabuti, parang tinatanong ni Nicodemo sa Panginoong Jesucristo, ikaw na nga ba yung Mesyas? Kasi gumagawa ka ng mga tanda. No? At hindi yung gagawin ng pangkaraniwang tao, ikaw ay nagtuturo ng mga turo na galing sa Diyos. No? So, yung mga ginagawa mo na ito ay patunay na ikaw ay sinasamahan ng presensya ng Diyos. Pero ang sagot ni Nicodemo, hindi direkta doon. No? Anong sagot ni Nicodemo? Kailangan mong maipanganak na muli. Parang mapapakamot ka ng isip. Bakit ang sagot ni Nicodemo, okay, ng Panginoong Jesucristo kay Nicodemo, you must be born again. Kailangan mong maipanganak na muli. Ano sa palagay niyo yung gustong ipahatid ng mensahe ng Panginoong Jesucristo kay Nicodemo? Bakit ganito yung sagot ni Jesus sa kanya? Palagay niyo. Sino gustong mag-attempt na mag-speculate? Tandaan ninyo, si Nicodemo ay isang Pariseo, eksperto siya sa kasulatan, marami siyang alam sa lumang tipan, isa siyang pinuno ng Israel, ginagalang, tapos lumapit siya sa Panginoon sa panahon ng gabi para siguro kumpirmahin yung kanyang hinala. Pero ang sagot ng Panginoong Jesucristo, kailangan mong mag-born again. Bakit gano'n ang sagot ng Panginoon sa kanya? Sino gusto mong try? Hello, wala na naman sa hello. Wala yung microphone. Meron naman siyang battery. Hello. Hello, wala rin to. Wala rin. Hello. Hello. Ano na yan? Hello, Sam. Bakit nawawala ang ating microphone? Hello, Sam. Ano sa palagay ninyo? Bakit yun ang nasagot ng Panginoon kay Nicodemo? Siguro kung ako si Nicodemo, nawala na naman. Yung microphone. Hello. Hello. Yeah. Gagalaw. Ilagay nyo kaya yun kasi ang haba ng tuhod ninyo eh. Sumasagip. Huwag na kayong mag-4 dyan kasi sumasagip yung mga tuhod ninyo. Kung siguro si Nicodemo ganun na sagot, mako-confuse ako eh. Hindi nyo naman ang gusto mong i-imply nyo sa tanong ko eh. Parang hindi man sinabi ng direkta ni Nicodemo na ikaw ba yung Messiah? Pero ang sagot sa kanya ni Jesus, walang kinalaman doon sa kanyang tanong. No? Ang sagot ng Panginoong Jesucristo, kailangan mong mag-born again. Malagay ninyo, bakit gano'n ang sagot ng Panginoon? Di ba naiintindihan ng Panginoon yung gustong sabihin ni Nicodemo? Imposible na hindi naiintindihan ng Panginoon yung gustong ipahiwatig ni Nicodemo. Pero bakit gano'n ang sagot niya? Dito natin nakikita kung gaano kagaling na teacher ang Panginoong Jesucristo. Kasi ang Panginoong Jesucristo, nagbibigay siya ng sagot sa totoong kailangan ng tao. Sa totoong kailangan ng mga gustong matuto mula sa Kanya. Alam ng Panginoong Jesucristo na yung pagkakaintindi ni Nicodemo patungkol sa ipinangakong Mesyas ay walang pinagkaiba
sa pagkaintindi ng karamihan o yung tinatawag na popular view patungkol sa Messiah. At ano yung popular view patungkol sa Messiah nung panahon na yan? Na ang darating na Messiah ay isang magiting, makapangyarihan, mandirigma na pangungunahan ng bayan ng Israel para labanan ang Roma na sumasakop sa kanya hanggang sila lumaya. Yun ang popular view ng mga tao sa panahon na ito patungkol sa Messiah. And I believe na hindi malayo dun yung pagkaintindi ni Nicodemo sa kung ano yung identity ng darating na Messiah. Kaya ang sagot ng Panginoong Jesucristo, ang sinagot ng Panginoong Jesucristo, kung ano yung dapat mas tamang alam ni Nicodemo patungkol sa identity ng Messiah. And what is that? Hindi siya hari, hindi siya mandirigma na lalaban sa Roma para palayaan sila. Ang Messiah ay tagapagligtas ng mga makasalanan. Ang Mesias ay Savior of sinners. Ang Messiah ay hope ng makasalanang mundo. Ang Messiah ang tanging makapagliligtas sa mga tao mula sa puot ng Diyos at sa kanyang parusa. Kaya yung sagot ng Panginoong Jesucristo kay Nicodemo, yung kailangan niya, ano yun? Maborn again. Ano? Kailangan maborn again. Ako naniniwala, yan din ang kailangan ng lahat ng tao ngayon sa panahon natin. Kailangan ng lahat ng tao sa panahon natin maintindihan na ang totoong kailangan natin ay kaligtasan. Hindi natin pangunahing pangailangan ang kayamanan. Hindi natin pangunahing pangailangan ang security sa buhay na ito. Mahalaga yun. No? Hindi natin pangunahing pangailangan ng kalusugan. Mahalaga yun. No? Pero ang pangunahing pangailangan yung higit sa mga pansamantalang bagay. No? Higit siya sa temporary things. No? Ang kailangan ng mga tao katulad natin, eternity, eternal life, buhay na walang hanggan. Kaya yung tanong ni Nicodemo na nandito lang yung level, nasa ibabaw ng mundo, sinagot ng Panginoon dun sa galing sa ilalim ng langit. No? Mas mataas na level. Sabi ng Panginoon, kailangan mo maborn again. And that is what everyone needs today. Kaya yung mensahe natin bilang isang church. Pinapangaral natin sa mga tao, kailangan nilang maborn again. Kailangan nilang may panganak na muli. Kailangan nilang maging totoong Christian. Next verse, John chapter 3 verse 4. Does Nicodemus understand what Jesus means? Nung bang sinagot ng Panginoong Jesucristo si Nicodemo na kailangan mong may panganak na muli, na intindihan ba ni Nicodemo? Ano sabi ito sa verse 4? Pakibasa mo yung verse 4 at Mine. Sinabi sa kanya na Nicodemo, paano maipapanganak ang isang tao kung siya'y matanda? Makakapasok ba siyang muli sa tiyan ng kanyang ina at mga Naintindihan ba ni Nicodemo? Alam niyo, yan ang pangkaraniwang misunderstanding ng mga tao pag binasa itong passage. Sabihin, hindi naintindihan ni Nicodemo. Totoo naintindihan niya. Naintindihan niya yung sinabi ng Panginoong Jesucristo, kailangan siyang ipanganak muli. Kaya lang yung kanyang understanding masyadong physical. No? Yung kanyang understanding ng sinabi ng Panginoon na kailangan mo may panganak muli, masyadong earthly. No? Masyadong carnal. Tama naman yung kanyang logical understanding na panganak muli. So, ibig sabihin, katulad yun ang unang kapanganakan niya. Ano ba unang kapanganakan niya? Di ba, pinanganak siya ng nanay niya. Kaya naisip niya, pag sinabing ipanganak ng muli, ganun din. Papasok siya ulit sa tiyan ng nanay niya, pagkatapos ipapanganak siya muli. So, masyadong limitado yung kanyang understanding, pero naiintindihan niya. No? Huwag natin sabihin hindi naiintindihan ni Nicodemo, naiintindihan niya, kaya lang yung kanyang pagkaintindi, masyadong limitado, no? Mali ang direksyon. Kasi ang tinutukoy ng Panginoong Jesucristo, hindi naman physical birth. Di ba? Hindi yung ipanganak muli ng kanyang nanay. Ano? So tama yung understanding na rebirth ni Nicodemo, kaya lang yung kanyang rebirth, physical lang naman. Pero ano yung tinutukoy ng Panginoon na ipanganak na muli? Hindi naman yung papanganak ng nanay niya. Diba? Kundi ipapanganak ng Diyos. Ipapanganak ng Espiritu ng Diyos. Ipapanganak sa kaharian ng Diyos. Spiritual. Pagkaintindi ni Nicodemo, physical na rebirth. No? Ang tinutukoy ng Panginoong Jesucristo, spiritual
rebirth. Okay, maipanganak na muli, no, ang kanyang kaluluwa. So, yan yung pinakamahalaga at tamang pagkaunawa sa sinabi ng Panginoong Jesucristo. Okay, so tuloy na natin sa susunod na verse kasi may kaugnayan dyan. No? Sa verse 5, and then, cross-reference natin, Ezekiel 36, verse 24 to 28. Siguro, basahin natin yung Ezekiel 36. Tikata, pakibasa nga po. Ezekiel 36, verse 24 to 28. Kasi may kinalaman niya sa verse 5. Ezekiel 36, hanggang 28. Sapagkat aking tukunin kayo sa mga bansa, at titutunin ko kayo mula sa lahat ng lupain, at dadalhin ko kayo sa inyong sariling lupain. Ako'y pagliwisig ng malinis sa tubig sa inyo, kayo'y magiging malinis sa lahat ninyong pamilihan, at lilinisin ko kayo sa lahat ninyong mga Diyos-Diyosa. Bibigyan ko kayo ng bagong puso, at lalagyan kayo ng bagong espiritu sa loob ninyo. Aking lilinisin ang batong puso sa inyong laman, at aking bibigyan kayo ng pusong laman. Aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo, at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga tuntunin at magiging maingat kayo sa pagsunod sa aking mga batas. Kayo manidira sa lupain ibinigay ko sa inyong mga ninuno. Kayo magiging aking bayan at ako magiging inyong Diyos. Okay. So maraming salamat po. And then sa verse 5, ano sabi sa verse 5? May, palibasa mo. Lumabas si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban ang isang tao ay manganak ng tubig at ng espiritu, hindi siya makapasok sa kaharian ng Diyos. Okay. So yung tanong, may kinalaman din sa verse 4. Ano ibig sabihin ng Panginoong Jesucristo na sinabi niya maliban na ang isa ay panganak ng tubig at ng espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos? Hindi i-connect mo siya doon sa Ezekiel 36 verse 24 to 28. Ano po yung magiging sagot ninyo? Ito yung tinutukoy natin na rebirth. No? Ito yung tinutukoy ng Panginoong Jesucristo ng ipanganak muli. So definitely, hindi po ito yung papanganak ka ng nanay mo. Okay? Hindi na pwedeng ulitin yun. Minsan lang nangyari yun. At minsan lang nangyari sa buhay ng isang human being sa ibabaw ng mundo. So definitely, ang tinutukoy ng Panginoon is something greater than that. Something that is far than physical. So it's a spiritual rebirth. Pansinin niyo doon sa Ezekiel 36, marami pong ginamit na salita dyan ng propeta na tumutukoy lamang sa isang pangyayari. No? Tingnan niyo po yung Ezekiel 36, may mga binanggit po dyan. Ay, ako naniniwala na yan yung ibig sabihin ng Panginoon na ipanganak ka ng tubig at ng espiritu. Tingnan niyo doon sa verse 25. Ano? Sabi dyan, magwiwisik ng malinis sa tubig sa inyo, kayo magiging malinis sa lahat ng inyong karumihan at lilinisin ko kayo sa lahat ng inyong mga Diyos-Diyosa. Okay? Ako naniniwala, yung ginamit ng mga salita dito na kayo ay wiwisikan at kayo magiging malinis. Yun din ang ibig sabihin ng mga sumunod na talata. Ano sabi sa verse 26, sa Ezekiel 36? Sabi niya, bibigyan ko kayo ng bagong puso. Oh, syempre, hindi physical na puso yan. Hindi po heart surgery o transplant yung pinag-uusapan dito. No? Hindi yung physical heart natin. So it's something spiritual. Bibigyan ko kayo ng bagong puso. At sabi diyan, lalagyan ko kayo ng bagong espiritu sa inyo. Eh, hindi naman po tatanggalin ng Panginoon yung dating espiritu, kapalitan ng bago. It's the same spirit, no? But it is different in a sense dahil babaguhin ng Panginoon ang ating puso. Aalisin yung pusong bato, no? At papalitan ng pusong laman. It's the same thing. Ano? Yun din ang ibig sabihin. Pagdating sa verse 27, mas lalo pang pinalino ng propeta, lalagay ang aking espiritu sa loob ninyo. Ano ibig sabihin nun? Pag ang espiritu ng Diyos ay nasa atin, pinaniwanag din sa verse 27, palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga tuntunin at magiging maingat kayo sa pagsunod sa aking mga batas. Diba? So
magkakatulad po yung kahulugan nun. So pag sinabing lilinisin ng tubig ang inyong mga kasalanan, yun din ang ibig sabihin na bibigyan kayo ng bagong puso. Yun din ang ibig sabihin na lalagyan kayo ng Espiritu ng Diyos. Yun din yung ibig sabihin na bibigyan kayo ng pusong laman. Yun din yung ibig sabihin na magiging masunurin kayo sa Diyos. Nung sinabi ng Panginoong Jesucristo, malibang isang tayo nanganak sa tubig at ang Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos, maliban ang isang tao ay maging born again. Maliban ang isang tao ay maging totoong Christian, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. At yan, ay dinefine sa atin sa Ezekiel. No? From the Old Testament ito, pansinin niyo, mula sa Lumang Tipan, hindi sa New Testament. No? Kaya po yung pagiging born again ng isang makasalanan ay hindi isang New Testament teaching. Na baka iniisip nyo rin na noon lang dumating ang Panginoon, itinuro yung katuruan ng pagiging born again. Hindi. Sa Old Testament, meron akong experience ng pagiging born again ng mga tao. Diba? Dahil nasa Ezekiel. Hindi mo po sinabi ng propeta Ezekiel yan, tapos mangyayari pa lang sa panahon ng Panginoong Jesucristo. Pagka ganun ang sinabi mo, para sinabi mo na walang naligtas sa lumang tipan. Diba? Ang mga naligtas lang nung nasa bagong tipan na, nung tumating na ang Panginoon. Hindi. May mga naligtas din sa lumang tipan. No? At ang paraan ng pagliligtas sa lumang tipan ay katulad ng paraan ng pagliligtas ng Diyos sa bagong tipan. Ano yun? Ginagawa niya born again yung makasalanan. Binabago niya yung puso. Pinapalitan niya ng pusong laman. Nilalagay niya ang Espiritu ng Diyos, no, sa kanya. At yung paglagay ng Diyos ng Espiritu sa kanya, ang nagbibigay sa kanya ng kakayahang maging masunurin sa Diyos. Diba ang ganda na alam natin na yung paraan ng pagliligtas ng Diyos, isa lang, walang nagbago. No? Sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, meron nang naboborn again. Naniniwala si David ay naborn again. Si Propeta Isaias ay naborn again. Si Propeta Ezekiel ay naborn again. No? Yung mga mananampalataya sa lumang tipan ay naborn again. Ganon din naman sa New Testament. Naborn again din sila. Bakit? Iisang Espiritu, iisang Diyos ang gumagawa. Diba? Iisang Diyos ang nagpapapasok sa makasalanan sa kanyang kaharian. Hindi naman magkaibang Diyos yun. No? Kaya po yung usapin ng pagiging born again, ito lang talaga yung susi at paraan para ang isang tao ay makapasok sa kaharian ng langit. Kasi maliban ang isang tao na born again, mananatili siya sa kanyang kasalanan. Mananatili siyang masumayin sa Diyos. Mananatili siyang nasa labas ng kaharian. Next passage. John chapter 3, verse 7 hanggang verse 8. Ibasa natin yung dalawang verse na yan. Mais, pakibasa mo. Huwag kang magtaka na aking sinabi sa iyo, kailangan kayo ipanganak ng ibig. Hihipangangin ko sa nito ang ibig at naririnig mo ang ulo nito. Ngunit hindi mo nalalaman kung saan ito nagagaling at kung saan tutungo. Ganoon ang bawat isang pinanganak ng Espiritu. Bakit ginamit ng Panginoon ang hangin? Para ihalin tulad ang paggawa ng Espiritu. Sa tanong natin, in what way are people born of the Spirit like the wind and its effects? What is the point of Jesus' comparison? Bakit ginamit yung hangin? No, para ihalin tulad yung pagkilos ng Espiritu sa pagiging born again ng isang makasalanan. Ano bang mga katangian ng hangin? Una, hindi nakikita. Pangalawa, hindi man natin nakikita ang hangin, alam natin may hangin. No? Bakit? Nakikita mo yung epekto niya sa paligid eh. Diba? Lalo na pag sobrang lakas ng hangin. Hindi mo naman nakikita yung hangin, pero alam mo, napakalakas ng hangin. Bakit? Tinatangay yung mga bubong. Ano? Tinatangay yung mga puno, nasisira yung mga bakuran. Bakit ginamit ng Panginoon dito sa mga talatang ito ang hangin para tulad ang pagiging born again? Ha? Anong ibig sabihin ng Panginoong Jesucristo? Makikita mo ba kung sino yung ginagawa ng Diyos na born again? Kung nag-observe ka sa paligid gamit ng isang malaking teleskopyo, tingnan mo yung kapaligiran mo mula sa iyong
mataas na bahay. Makikita mo ba sa pamamagitan ng teleskopyo kung sino yung ginagawa ng Diyos na born again? Hindi. Pero paano mo nalalaman na mayroong nagiging born again? Ha? Paano mo nalalaman na may naging born again? Diba, dito na lang sa church natin, no? Sana gawin ng Panginoon yan sa pagdating ng malapit ng panahon. No? Hindi natin nakikita yung pagkilos ng Espiritu ng Diyos, pero makikita natin na mayroong maboborn again. Papaano? Paano man nalaman na mayroong born again? O mayroong naging born again? Ha? Sa epekto ng Espiritu ng Diyos sa buhay niya. Diba? Anong isa sa pangunahing epekto ng pagkilos ng Espiritu sa buhay ng isang makasalanan? Ha? Ano may? Ano nga yung bunga? Tama. Diba makikita mo ang bunga ng Espiritu sa buhay ng isang makasalanan pagka siya kumilos sa Kanya. At ano yung unang-unang bunga ng Espiritu sa buhay ng isang makasalanan? Diba? Sumusunod siya. At ano yung unang hakbang ng pagsunod ng isang makasalanan? Diba? Aaminin niya sa sarili niya na hindi na kaya iligtas ang sarili niya. Aaminin niya sa sarili niya na kailangan niya si Jesus. Lalapit siya kay Jesus. Magpapakilala siya na siya ay born again. Diba? And then, marami pang mga susunod na bunga. Nakikita mo yung buhay niya, hindi na katulad ng dati. Diba? Dati, kakalad ka rin mo para umatin sa church. Pag naging born again, nauna pa sa'yo. Diba? Diba? Dati, hindi mo nakikita, nagbabasa ng Biblia, natutulog sa preaching. Pero pag na-born again siya, makikita mo, bibili siya ng sarili niyang Biblia. At makikita mo, ginagamit niya yung oras niya para pag-aralan ng salita ng Diyos. May pagbabago. Diba? Hindi mo nakikita kung nasan yung hangin, pero nakikita mo mayroong epekto ang hangin. Ganun din ang Espiritu ng Diyos. Hindi natin nakikita kung sino yung hinihipo ng Diyos sa mga nakaupo dyan sa ating kapilya pagka tayo ay nag-worship. Pero alam natin kumikilos ang Espiritu. Bakit? Meron siyang ililigtas eh. Kaya yun yung pag-pray natin, no, na sa mga kaibigan, mahal sa buhay natin na dumadalo pagka Sunday sa ating worship service, kumilos talaga yung Espiritu at ipakita niya yung kanyang pagkilos. Magligtas siya ng mga makasalanan. Okay, next passage. Verse 14 and 15. What does Jesus say must happen to Himself? What will be the result? Okay, nagkaroon ng transition ng Panginoon from addressing Nicodemus at yung kanyang pangailangan papunta sa sarili niya. This time, pagdating sa verse 14 and 15, tinutukoy naman ng Panginoon yung mangyayari sa kanya. Okay? Tingnan natin, kung may kinalaman ba yung mangyayari sa Panginoon dun sa sinasabi niya kay Nicodemo na kailangan niya maging born again. Pakibasa nga yung verse 14 and 15. Diba? Pakibasa. At kung paano itinaas mo yung isang tansong ahas doon sa iya, gayon din naman kailangan itaas ang anak ng tao. Upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Okay. Maraming salamat. So, kung babalikan mo yung tinatawag na historical background ng verse 14 and 15, pupunta ka na sa Old Testament. Kung matatandaan ninyo, sa Old Testament, there was a time na nagkaroon ng malawakang epidemya na dulot ng kamandag ng ahas. Okay, parusa ng Diyos yun sa kanila eh. Ano? Pero humingi ng tulong si Moises sa Diyos at anong sinabi ng Diyos? Gumawa ka ng tansong ahas. Pagkatapos ay ilagay mo doon sa isang mataas na lugar, no, na makikita ng buong bayan ng Israel. At ang sino mang lumapit doon sa gintong ahas na yon ay pagagalingin sa kamandag ng ahas. Yun yung background nito. Sabi ng Panginoong Jesucristo, kung paano itinaas ang tansong ahas, ganun din naman ang gagawin sa anak ng Diyos. So anong gustong tukuyin dito? No? Ng Panginoong Jesucristo? Bakit dinudugtong ng Panginoong Jesucristo yung kanyang topic ng pagiging born again dun sa pagtataas sa Kanya?
Yung tinutukoy ng pagtataas dito, of course, hindi tataas ang Panginoon sa isang tansong bakal na poste. Kundi tinutukoy yung Panginoon dito, yung mangyayari pa lang sa kanya sa future, ano yun, papako siya sa krus. Diba, itataas siya at ipapako siya sa krus. Ano yung resulta ng pagtaas sa Panginoon at pagpako sa kanya sa krus? Na naging resulta din ng pagtaas ng tansong ahas sa lumang tipan at ang naging epekto nito dun sa mga kinagat ng ahas sa panahon ni Moises. Anong koneksyon? Ano yung pagkakatulad? Anong nangyari dun sa mga lumapit dun sa tansong ahas? Pinagaling. Diba? Gumaling. So, ganoon din po yung tinutukoy ng Panginoon na kailangan mangyari sa isang tao, no? Kung nais niyang maligtas, no? Kailangan niya lumapit sa Panginoong Jesucristo. So, ang point lang dito, ang Panginoong Jesucristo, kailangan siyang itaas ng Diyos sa pamamagitan ng pagpako sa Kanya sa krus. At ang sino mang lalapit sa Kanya at mananampalataya, yun ang maliligtas. Kung paano yung mga lumapit at naniwala sa sinabi ng Diyos na pag lumapit kayo dun sa tansong ahas na itinaas ni Moises, mawawala yung kamandag sa inyo. So, ganun po yung nangyayari sa isang taong na born again. Diba? Lalapit siya kay Jesus eh. Lalapit siya dun sa tagapagligtas. Ang pagkakaiba lang nung nangyari sa Old Testament at nangyayari dito sa Panginoong Jesucristo sa Old Testament, pag sinundan niyo yung kwento na yun, naging Diyos-Diyosan ng mga Israelita yung tansong ahas. Kaya namuhi ang Diyos sa kanila. Kasi sinamba yung tansong ahas. Ang gusto nang sabihin ni Yahweh sa panahon na yun, ako rin ang magliligtas sa inyo. Kaya sa akin kayo umasa at nanampalataya. Kaya ginawa ng mga Israelita, sinamba yung tansong ahas. Pero saan din sila ng Diyos. Pero sa Panginoong Jesucristo, sino mang lalapit sa Panginoong Jesucristo at mananampalataya sa Kanya, hindi idolatry yun. No? Hindi pagsamba sa Diyos-Diyosan. Bakit? Si Jesus ay Diyos eh. At siya ang totoong dapat sambahin. Siya ang totoong dapat asahan. Sa Kanya lang tayo dapat humingi ng pagliligtas. So yung pagiging born again na tinutukoy ng Panginoon kay Nicodemo ay may kinalaman sa pagtataas ng Diyos kay Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Bakit? Siya yung Savior. At ang sino mang mananampalataya sa Panginoon, yun ang mabuborn again. Yun ang connection nila. Yung mabuborn again, dahil nanampalataya kay Kristo, na ipinako sa krus, siya ang maliligtas. Diba? And eventually, syempre, siya yung magbabago. Magkakaroon ng chain of changes sa kanyang buhay. Last passage natin ay matatagpuan sa, hindi sa John chapter 3, kundi sa John chapter 1. No? John chapter 1 verse 12 at saka verse 13. Tingnan natin yan. John chapter 1 verse 12 and verse 13. Ang sabi dito sa ang bagong ng Biblia, subalit ang lahat ng tumanggap sa Kanya na sumampalataya sa Kanyang pangalan ay Kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos na ipinanganak hindi sa dugo, sa kalooban ng laman o sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Yan ang tanong, how does this change come about? Is it something that we can bring about of our own power? Parang sinasabi ko sa question, ano yung talagang dahilan ng pagbabago ng isang born again? Ito ba ay pagbabago na lang ng bunga ng kanyang sariling pagsisikap? O galing sa iba ang kapangyarihan ng kanyang pagbabago? Ano sabi dun sa verse 12 and 13? Yung mga naging anak ng Diyos dahil tumanggap at nanampalataya sa Kanya, ano sabi dyan? Sa verse 13, ipinanganak hindi dahil sa dugo, sa kalooban ng laman o sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. So, anong point? Diba? Anong point? Yung pagbabago ng isang tao na born again. Ang kaligtasan ng isang tao ay hindi bunga ng kanyang sariling pagsisikap. Kaya, consistent yung sinasabi natin na kahit anong gawing pagsisikap ng tao, institution, programa ng gobyerno, lesson ng eskwelahan para baguhin ang isang tao, hindi siya magbabago.
Bakit? Kasi ang totoong pagbabago galing sa Diyos. Ang totoong pagbabago ay resulta ng pagkilos ng Diyos. So maliban na ang Diyos ay kumilos sa buhay ng isang tao, hindi siya mag-born again. Kaya kahit anong galing mo mag-preach, kahit anong galing mo magpaliwanag, kahit pilitin mo yung tao na manalangin ng isang sinner's prayer, kung hindi kumilos ang Diyos sa buhay niya, hindi siya magiging born again. Pwede niya lang isipin na born again na siya, pero totoo, walang nangyaring spiritual change sa kanya. Ano sasabihin ng iba? Pag umattend sa church, halimbawa, 6 na buwan umattend sa church kasi tumanggap sa Panginoon. Tapos nawala. Bumalik sa kanya dating bisyo. Tapos hindi na umattend sa church. Ano sasabihin ng mga taga-church? Ay, nag-backslide. Pero dapat, investigahan mo muna eh. Kung totoo naging born again, magpa-backslide ba? O baka kaya nag-backslide dahil sa umpisa pa lang, hindi siya talaga naging born again. Pwede kasing mangyari yun, di ba, na minanipula lang ng tao yung isang tao para isipin niya na siya born again. Bakit? Sumunod sa prayer. Sumunod dun sa advice ng counselor, gawin mo to, umattend ka ng church, ganyan, maging masipag ka sa ministry, and so on and so forth. Pwede gawin ng tao yun eh. Kahit sino pwede gawin yun eh. Lalo na kung masyado emotional. Kaya lang, katulad ng maraming mga naging emotional, masyadong mataas-taas bumabagsak. Tapos nawawala na, lumalamig na. Ganun nangyari sa marami. Tapos sasabihin nag-backslide. Kaya siguro talaga may mga pagkakataon na may mga totoong mananampalataya na dumadaan sa sobrang tindi ng pagsubok na parang nanlalamig sila sa faith nila at nananamlay sila sa kanilang relasyon sa Panginoon. Pero, bumabalik. Bumabalik sila. Hindi yung nawala sa church, nag-backslide, tapos hindi na bumalik hanggang namatay. Ibang usapan na yun. Kasi pag pinag-usapan natin, may totoo na born again, totoo na kinilos ang Panginoon sa buhay niya, yung pagbabago, hindi siya pansamantala eh. Hindi siya temporary. Hindi siya seasonal. Yung pagbabago ng isang na born again, siguro, hindi mo makikita biglaan at maramihan, pero tuloy-tuloy, kahit dahan-dahan. Yun yung totoong born again, yung totoong naging Christian. Kaya hindi natin pwedeng ikulong sa isang pare-parehong kategorya yung mga nagiging born again. Dahil si ganitong kapatid, na born again siya, tinigil niya na yung kanyang mga bisyo. Dapat ikaw na born again, wala ka na rin bisyo. Kasi ang pagkilos ng Espiritu, hindi natin alam kung saan ang direksyon, hindi natin nakikita eh. Diba? So, ganoon din sa buhay ng isang tao. Pwedeng ang Espiritu ng Diyos ay nasa kanya, pero yung pagkilos ng Espiritu sa kanya ay gradual. Hindi abrupt at hindi biglaan, gradual. Diba? Dahan-dahan, pero consistent. Kaya hindi natin pwedeng husgahan. Hindi siguro Christian yung si kapatid kasi nahuli mo minsan, naninigarilyo pa rin doon sa likod ng tindahan ni Aling Bebang. Hindi tayo pwedeng mag-jump into conclusion na hindi siya Christian simply because nahuli natin siya. Diba? E paano kung ang pagkilos ng Panginoon sa kanya ay dahan-dahan? Diba? Kinukonvict siya ng Holy Spirit at pag kinukonvict siya ng Holy Spirit, nagsisisi siya. Kaya lang, mahina siya sa temptation. Diba? Nahuhulog siya doon sa tukso ng paninigarilyo. Paminsan-minsan. Tapos paminsan-minsan ang alam siya ng nigarilyo, nahuli mo pa. Diba? Kaya, lawakan natin yung ating pangunawa sa isa't isa, magtiyaga tayo. Kasi, hindi pwede nating ikulong sa parehong kategorya na dapat nakita ko sa ganito, dapat na-experience ko, dapat ganoon din siya. Diba? So dapat maging patient tayo, maging understanding tayo, maging loving tayo sa isa't isa. Kasi dapat nating hanapin, totoo bang may epekto ang salita ng Diyos sa buhay niya? Totoo bang ang Espiritu ng Diyos binabago siya? Diba? Kasi baka mamaya yung pag-judge natin sa Kanya, yun yung maging dahilan para lumayo siya. O lalo siyang manlamig sa kanyang pananampalataya. Dapat natin tandaan, ang pagkilos ng Espiritu, hindi natin alam kasi hindi natin nakikita, pero meron siyang resulta. At yung resulta na yan ang hanapin natin. Okay. Kung maliit man, parang ang konti,
Meron. Basta meron. At tuloy-tuloy. Maniwala tayo na kumilos ang Panginoon sa buhay niya, na buhay niya siya. Okay? Kaya yung pagbabago sa atin dito sa loob ng church, dapat lawakan natin ang ating pangunawa sa isa't isa kasi hindi pare-pareho yung level. Merong mabilis ang kanyang pagbabago tapos biglang babagal. Meron naman ang bagal tapos biglang bibilis. Meron naman talagang abrupt yung pagbabago. May mga nakilala akong gano'n na naging born again. Wala na lahat ng bisyo talaga. Meron naman ako nakilala na born again pero nag-struggle sa kanyang mga bisyo. Pero totoong nag-convict yung Holy Spirit sa kanya, nagsisi siya, nanampalataya siya sa Panginoon. Alam niya na si Jesus ang tagapagligtas niya. Pero nag-struggle siya sa sin. Iba-iba eh. No? Iba-iba. Pero ang point, dapat merong traces ng pagbabago. Kasi ang pagbabago talaga ng isang makasalanan bunga ng Espiritu sa buhay ng isang born again. Okay? So, conclusion, ating pag-aaral, Jesus teaches that in order to enter God's kingdom, a person must be born again. That is, God, the Holy Spirit, must give a person new life, cleansing him from sin, and enabling him to come to faith in Christ and receive God's truth. So ito yung totoong ibig sabihin ng pagbabago. At ito yung pagbabago na hinahanap natin. No? So kung tatanungin mo, mas gusto ko yung dahan-dahang pagbabago na consistent. Kaysa yung bigla-biglang pagbabago tapos nawawala. Mas maganda yung dahan-dahan. No? Kasi ang pagkilos ng Espiritu ay hindi pare-parehas sa buhay ng isang tao. Diba? Pero ang importante, na-born again siya. Talagang na-convert siya. At nagkaroon siya ng bagong buhay. Nagsisi siya sa kanyang kasalanan. At siya ngayon nagiging masunurin sa salita ng Diyos. Okay? Question? 1 hour lang yung ating Bible class. May question kayo dyan? So yung ating tanong kanina, what is the change we need? Ang totoong pagbabago na kailangan natin, hindi yung physical, no, na pansamantala. Gusto nating pagbabago spiritual. Dahan-dahan man, pero tuloy-tuloy. At saka yung kanyang pagbabago, talagang nananatili. So yun yung gusto natin hanapin pagbabago. At yun yung bunga ng Espiritu sa buhay ng isang makasalanan. Kahit ikaw, di ba? Mapapansin mo sa sarili mo, bakit paulit-ulit yung ginagawa yung kasalanan na yun? Nagsisisi naman ako, pero inuulit-ulit. Minsan, in the same day, inuulit-ulit yung kasalanan na yun. Pero sisisiyan ko naman. Tanong mo sa sarili mo, bakit? Bakit mo ulit yung kasalanan na yun? Bakit hindi mo siya ma-overcome? So, ang unang dapat mong tanongin, talaga ba na-born again ka na? Kasi kung talaga na-born again ka, baka may temptation pa rin na darating dun sa kasalanan na yun, kaya mo nang labanan yun. No? Hindi yung pagkatinent, wala nang paglaban. No? Pagyakap na lang. Niyakap mo na lang yung kasalanan, wala nang paglaban, wala nang resistance. Pagka gano'n, hindi ka pag-born na gano'n. No? Kasi sumusuko ka agad sa temptation, niyakap mo agad yung kasalanan. Kabilang banda, kung talaga na-born again ka, mayroong paglaban, no? Mayroong resistance. At pagka nagawa mo yung kasalanan mo, may kalungkutan. Kasi alam mo, binigo mo ang Diyos dahil sinuwi mo yung kanyang kagustuhan. So, yun. Questions? Tutuloy po natin yung ating topic patungkol sa real change in conversion sa susunod na Lord's Day. So sa ngayon, magpahinga muna tayo. So, meron po tayong 24 minutes para mag-break. Pwede kayo mag-coffee, pwede kayo mag-bathroom break. So mga 3:30 ay mag-start po tayo ng ating afternoon worship service. So maraming salamat po.